DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Hoy, Miyerkules tayo ngayon. Ikalabinwalo na ng Disyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Mary Jane Veloso ididiretso sa correctional pagdating sa bansa ngayong umaga. Pamilya humihirit naman ng clemency para kay Mary Jane. One-stop shop para sa mga OFW o One-Stop OFW Action Center sa Makati City. Binuksan naman ng Pangulong BBM. Pangulong Marcos nangakong mas magiging accessible sa media sa mga susunod na taon. Kamara nagdeklara na ng all-out war laban sa mga ganid na mga negosyante. Kaso ng MPAC sa bansa sumipa na sa 52. Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite ikinandado na. LPA sa Mindanao, naging bagyong Kirabina, signal number 1 nakataas sa Davao Oriental, magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, naging bagyong Kirobina ang low pressure area na nasa silangan ng Mindanao halos isang linggo bago magpasko. Huling namataan ng Tropical Depression Caribbean sa layong 215 kilometro, silangan timog silangan ng Tagum City sa Davao del Norte. Taglay nito ang lakas na hangin umabot ng 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong umabot ng 55 kilometro bawat oras habang mabagal na kumikilos sa timog-timog kanluran. Nakataas na ngayon ang signal number 1 sa Davao Oriental. Ang sabi ho ng Pag-asa, di ba, nasa pagitan ng 22 hanggang December 26 yung pagpasok, pero mukhang napaaga si Kirobin. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magdadala ng mga pagulan ng bagyong Kirobin. Yan din ang shear line sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Occidental at Davao Oriental. Kasama rin sa uulanin ang mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte at maging ang Davao City. May buntag sa atong mga tigpaminaw diyan sa Davao. Niyanig naman ang magnitude 4.5 na lindol ngayong umaga. Hindi kanila lamang ang bahagi ng Mercedes Eastern Samar. Antabayan po ninyo mga detalye. Umabot na sa 52 ang kaso ng monkeypox o mpox sa bansa. Sa ulat ng Department of Health, karamihan sa mga kaso ay naitala sa National Capital Region. Sinusundan ito ng Calabarzon at Central Luzon. Bunsod dito, nananawagan ang Department of Health sa publiko panatilihin ang kalinisan, hugasan ang mga kontaminadong mga bagay gamit ang sabon at tubig. Kung hanggat maaari, lagi hong maligo gamit ang Shield Mud Soap. Kabilang sa mga sintomas ng mpox, ang pamamantal ng balat, lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, mahinang enerhiya at pamamaga ng mga lymph node. 8 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, tuluyan ang kinandado ng mga otoridad ang pinakamalaking Pogo Hub sa bansa na ipinatayo sa dating Island Cove Resort sa Kawit, Cavite. Ito ay para matuldukan ang iligal na operasyon ng mga Pogo sa bansa. Personal na inspeksyon ng Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya, PNP Chief Romel Francisco Marbil, PAGCOR Chair Alejandro Tenco at PAOK Executive Director Gilbert Cruz ilan sa mga kwarto sa loob ng nasabing Pogo Hub. Dito nadatna ng mga opisyal ang mga bakanting kwarto na gamit lamang at mga gamit na lamang ang natira. Ayon kay Secretary Remulla, personal niyang binisita ang lugar upang masiguro at maipakita sa publiko na sinunod nila
ang kautusan ng Pangulo at masunod din ang target na hanggang December 31 na lamang ang operasyon ng mga Pogo. Una nang napaulat na pag-aari ng mga pamilyang Rimulya ang nasabing 33 hektaryang pasilidad. Samantala, tiniyak naman ang PAGCOR na maisa sa katuparan sa susunod na 4 na taon ang pagpapatayo ng hindi bababa sa 1,200 na mga silid-aralan. Lumagda na si PAGCOR Chair at CEO Altenco ng isang memorandum circular na nagpo-formalize o collaborative undertaking sa pagitan ng DepEd o Department of Education at DPWH. Ayon kay Altenco, maasa silang sa 4 na taon ay makapagpapatayo sila ng mahigit 1,000 silid-aralan. Tutok ito sa mga pangunahing mga lugar na nangangailangan ito, lalong-lalo na yung mga malalayo at liblib na mga pamayanan. Bukod sa gusaling pampaaralan, sinabi ni Tenco, magtatayo din ang PAGCOR ng 200 e-learning center. Ilalagay ito sa lugar na may mataas na konsentrasyon ng mga educational institution. Mauwi na ng Pilipinas ngayong araw si Mary Jane Biloso. Sakay si Biloso ng eroplano ng Cebu Pacific na lumipad mula Sukarno-Hatta International Airport kaninang 1:53 ng madaling araw. Inaasang darating siya sa Maynila dakong 5:40 ng umaga mamaya. Bago ang kanyang paglipad pabalik ng Pilipinas, nagawa pang tawagan ni Mary Jane ang kanyang pamilya kagabi habang nasa Jakarta Airport. Nabatid na lumuwas mula sa Nueva Ecija patungong Maynila ang pamilya Biloso, kabilang ang kanyang mga magulang, mga anak, kapatid, tiyahin upang salubungin ng personal si Mary Jane. Taong 2010 ang masentensya ng parusang kamatayan si Mary Jane sa Indonesia matapos mahuli sa kanyang bagahe ang nasa 2.6 kg ng heroin. Ipapataw na sana sa kanyang sentensyang kamatayan sa pamamagitan ng Firing Squad noong 2015 na ang biglang pagbigyan ng Indonesian government ang apela ng Pilipinas na wag isalang sa death row ang Pinay drug convict dahil ito ay biktima lamang ng mga sindikato. Diretso pa rin sa kulungan si Mary Jane Biloso sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Ito naman ang nilinaw na Bureau of Corrections matapos ihayag na dadalhin ang Pinay drug convict sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ayon sa Bucor, sasailalim siya doon sa 5 araw na quarantine protocol na matatapos naman sa December 24. Pansamantala na siyang mananatili sa quarantine cell sa Reception and Diagnostic Center kung saan isasalang siya sa medical observation at saka pa lamang papayagan ang kanyang pamilya na mabisita sa makalipas ng 5 araw. Matapos naman ang quarantine, magkakaroon naman ng 55 days na orientation, diagnostic evaluation at initial security classification si Biloso bago siya ihalo sa 20 iba pang mga inmate sa minimum security compound ng Correctional Institute. Samantala, sinabi naman ni Bucor Chief Gregorio Katapang, maaaring pumili si Biloso ng pagpipiita na lugar kabilang dito ang Correctional Institute for Women sa Palawan o dili kaya ay sa Davao. Paliwanag ni Katapang, binibigyan ng karapatan si Biloso na pumili ng detention facility dahil hindi naman nasentensyohan ng Regional Trial Court sa Pilipinas ang Pinay at ang pagpulong sa kanya ay bilang pagtupad lamang sa sentensya na ipinataw ng Indonesian government. Ikumpara yung mabig ng Malacanang sa panawagan na presidential pardon para sa Pilipinang si Mary Jane Biloso. Ito'y sa harap ng nakatakdan yung pagdating sa bansa ngayong araw matapos na may turnover ng Indonesia ang kustodiya ni Mary Jane sa pamahalaan ng Pilipinas. Tumanggi sa Executive Secretary Lucas Bersamin na magsalita sa posibilidad na mabigyan ng Executive Clemency ang 39 anyos na si Biloso. Iginit ni Bersamin ang prioridad ng administrasyon ngayon, maiuwi muna si Biloso. Hindi rin masabi ni Bersamin kung makakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos si Biloso o kung bibisitahin niya ito sa Bitan. Oras na makarating ng Pilipinas, idediretso kasi si Biloso sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Umapila nga ang pamilya ni Mary Jane Biloso sa gobyerno, payagan silang salubungin naman ang kaanak paglabag nito sa Pilipinas. Ayon kay Edre Ulalia, legal counsel ni Biloso, umapila ang pamilya Biloso matapos sabihin ng Department of Justice na sa Correctional Institute for Women na lamang sila magkakaroon ng tagpuan.
Bunsod nito, nakikiusap sila na masalubong sa paliparan si Mary Jane at makita kahit maiksing oras lamang para mayakap ng kanyang pamilya. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan ng DZRH at ng radyo natin, sinabi naman ni Celia Veloso, nanay ni Mary Jane, na sakali mang payagan, excited na silang lahat na sa nalalapit na pagsalubong. Kami pong buong pamilya, yung mga kapatid ni Merding, yung dalawang anak niya, saka kami po ni tatay. Hindi na nga po magatulog naghihintay na po kami buong pamilya. Excited na ang pamilya nga ni Mary Jane Veloso, lalo na ang kanyang mga magulang sa kanyang pagbabalik ng Pilipinas. Pero patuloy ang panawagan naman ito sa Pangulong Marcos, mabigyan ito ng executive clemency. Umaasa ang pamilya Veloso na ipagkakalob din ng presidente bilang regalo at pamasko sa kanilang pamilya ang kahilingang executive clemency. Hindi naman may tago ang saya at pasasalamat na nararamdaman ni Mary Jane sa lahat ng mga tumulong para makabalik siya ng Pilipinas matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa Indonesia. Kabilang sa pinasalamatan ni Veloso, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Prabowo Subianto. Kasama rin sa biyahe panguwi ng Pilipinas ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Undersecretary Eduardo De Vega. Pagdating nga ng bansa, ididiretso si Veloso sa Correctional Institute for Women at ito mananatili ng 5 araw sa loob ng quarantine. Plano naman ni Veloso na makapagsimba oras na ito'y makauwi. Maganda umaga, Pilipinas! Nananawagan ang nanay ni Mary Jane Veloso sa Pangulong Bongbong Marcos mabigyan ng clemency ang kanyang anak pagdating ng Pilipinas. Ito ang hiling ni Celia Veloso sa panayam ng programang Damdamin Bayan matapos na may ulat ang pagdating ni Mary Jane ngayong umaga. Ayon kay Aling Celia, nais ng kanilang pamilya na magkasama-sama sana sila ngayong magpapasko matapos ang 14 na taong pagkakakulong nito sa Indonesia. Ang panawagan ko po sa ating presidente, sana pagdating ni Merding, bigyan na po ni clemency para kasama na po namin sa pag-uwi. Magharap po namin sa Pasko. Alas 4:15 ang oras sa buong Kapuluan. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay talion sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended dito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na muna ang ating mahiwagang tunog. Hatid pa rin sa atin ang Shield Bath Soap para habang kayo naliligo, habang kayo nagsha-shower, makapagmuni-muni tayo dahil hanggang ngayon, alapang winner. 7,000, 7,000 na ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ayan. Ano ba yung item na yan? Hindi ko rin ho alam. Hindi ho tayo makapagbibigyan ng clue dahil nahulaan na ho ito mga suki. Ano ha? Anyway, ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa nawala. Sandali. Hanapin ko lang yung basta papadala ho nyo doon sa text line natin. Ano, ha? At nang sa gayon ay maibilang natin ang inyo pong mga entries. Ayun, ha? Sundin po ang tamang format ng pagte-text sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ang isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Basta ang clue ay huwag na natin ulitin na kung hanay. Pagtagnay-tagnain nyo na lamang ho yung mga sagot nyo. Maganda umaga, Pilipinas! 10 pelikula kasama sa Metro Manila Film Festival ngayong Pasko at yan po ay inaabangan na. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Ilang tulog na lang ay Pasko na. Magbubugbuga na rin sa takilya ang 10 pelikula sa Metro Manila Film Festival. At ito ay ang Uninvited ni Vilma Santos, Green Zone ni Dennis Trillo, Topak ni Arjo Atayde, and the breadwinner is ni Vice Ganda.
Kingdom naman ni Piolo Pascual at Vic Soto. Himala the Musical ni Aiseli Santos. My Future You, Hold Me Close, Espantaho ni Lorna Tolentino at Judy Ann Santos. At ang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital nitong si Enrique Hill. Sa mga maglalabang Best Actress, tiyak na hindi magpapatalbog sa isa't isa, magsasagupaan sina Vilma Santos, Lorna Tolentino at Judy Ann Santos. Siyempre, mga veterana na iyan. Habang hindi rin magpapatalo sina Nadine Lustre, Arceli Santos, Julie Montes at Julia Barreto. Hindi pa naipapalabas ang mga pelikula, pero sa totoo lang, marami na ang umuhula sa kung sino ang mananalo. Hindi ako manghuhula, kaya hindi ko hulaan kung sino sa kanila ang wagi. Basta ang tiyak, maganda, masigla ang Metro Manila Film Festival ngayong taong 2024. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bubu! Maraming salamat, Morley. 19 na minuto na makalipas ang alas 4, nagdeklara si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga profiteer, mga smuggler, mga hoarder ng pagkain na nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Kasabay nito, sinabi ni Speaker Romualdez na gagawa ng mga agresibong hakbang ang Kongreso upang mapababa ang presyo ng pagkain. Sa kanyang pananghalian kasama ang House Media, sinabi ng Speaker na nananatiling prioridad ng Kamara ang pagbibigyan ng proteksyon sa mga Pilipino. Nagbabala din si Speaker Romualdez na gagawa ang Kamara ng matitinding hakbang upang malabanan ang mga mapagsamantala. Sinabi pa ni Romualdez, yung mga unscrupulous trader daw po at mga wholesalers ay hahabuli na. At tiniyak niya ito na mangyayari lalong-lalo na o kahit sa panahon ng Kapaskuhan. Sinabi ni Speaker Romualdez, isa sa mga hakbang ng Kamara ay ang pagbuo ng House Quinta Committee na kilala bilang Murang Pagkain Super Committee na nag-iimbestiga kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng bigas kahit meron sapat na supply at ibinaba na rin ang taripa na ipinapataw sa mga imported na bigas. Itinuturing naman ng Pangulong Bongbong Marcos bilang simbolo ng bagong Pilipinas ang inilunsad na One-Stop OFW Action Center sa Land Bank of the Philippines Building sa Makati City. Layo ng naturang pasilidad na makapagbigay ng komprehensibong serbisyo sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Bukod pa ito sa layuning magbigay din ng full cycle support at assistance sa mga OFW mula sa kanilang pag-alis sa bansa, paghanap sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik ng Pilipinas. Kasama sa mga serbisyong inaalok ng center ang balik manggagawa processing, reintegration support services, legal assistance at iba pang kinakailangang suporta sa pamamagitan ng DMW Action Fund. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Samantala, naging memorable din ang pag-uwi sa bansa ng may 500 OFW mula sa Lebanon at Israel matapos dumalo sa pamaskong handog ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Malacanang kahapon ng hapon. Tampok sa pamaskong handog ang parapon ng 4 na condominium unit sa Palayan City sa Nueva Ecija mula sa Department of Human Settlement and Urban Development na ikinatuwa ng mga OFW. Kabilang sa mga maswerteng nanalo sa 4 na condo unit ay sina Maan Husay Torres, Juana Pate Molino Policarpio, Shaira Elina Sahirol at Zaira Lansikan. Bukod dito, pinaralan din ng Pangulong BBM ang ilang natatanging OFW dahil sa ipinakita nilang husay sa kanilang trabaho sa ibang bansa na dapat hangaan at tularan. Ito ang dahilan ayon sa Pangulo kaya't in demand ang mga Pinoy at laging nire-request na magtrabaho sa ibang bansa. Sa kanyang talumpati, kinilala rin ng Pangulong BBM ang malaking sakripisyo ng mga OFW at sa kanilang kontribusyon sa pagsulong ng bansa. Samantala, pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso, tagumpay ng Marcos Administration, ayon naman ito kay Senator Francis Tolentino. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpas. Aris 28 Raymond.
Maituturing na tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik sa Pilipinas ng overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na nakulong at nahatulan ng parusang kamatayan sa bansang Indonesia dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Ito ang paniniwala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos makumpirmang makauuwi na ng bansa si Veloso. Ayon kay Tolentino, magandang pamasko ito hindi lang para sa pamilya ni Mary Jane, kundi sa mga kababayan natin na kapareho ang sitwasyon, lalo na ang mga OFW na kinasuhan at nakakulong sa ibang bansa na walang kasalanan. Sa usapin ng clemency ay dadaan ito sa legal na proseso at ang desisyon ay nasa Pangulo. Ang pinakamahalaga ay makauwi na ng bansa ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Siya ay nakulong sa Indonesia ng halos 15 taon matapos siyang gamitin bilang drug mule ng sindikato ng illegal na droga. Narito si Senate Majority Leader Francis Tolentino. So, isang tagumpay ng Marcos administration na ibalik siya. So, yung justisyang nakamtan, bagaman sa ibang lugar, ay magandang pamasko. Hindi lang sa pamilya ni Mary Jane, kundi sa mga similarly situated na FWs na nagkakaso sa ibang bansa. Lalo-lalo na yung walang kasalanan. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Oy, mga mamis mo, pwede pa rin tayong mag-laundry day today, ha? Dahil malayo pa naman si Kervin. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggalang matitinding mancha based on Tessa Chocolate, Madden, Sabon, and Cotton. Gawa po ito ng ACS. Dalawang high-ranking official naman ang nanganganib na masibak sa Department of Agriculture. Ayon mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., hindi siya nakontento sa naging performance ng dalawang mataas na opisyal ngayong 2024. Sa isang event na dinaluhan ng kalihim, sinabi ni Secretary Laurel, hindi nagampanan ng dalawa pero hindi na niya pinangalan ng mga opisyal ang kanilang tungkulin. Pero sa kabila nito, sa kabuuan, naging maayos naman ang trabaho ng iba pang mga opisyal ng DA maliban nga lamang sa dalawa. Ayon pa kay Laurel, kinausap na niya ang dalawang opisyal at binigyan ng mga ito ng 6 na buwan para ipakita kung kaya pa ba nilang gampanan ang kanilang trabaho. My expectations are quite high. So they fell short. Hindi naman yung totally negligible sa task nila. Ayaw ko lang nangyayari sa dalawang lusay. Ako pa yung kailangan tumutok para matapos. Ikinatuwa naman ni Senator Amy Marcos ang pagratipika ng Senado sa isinusulong niyang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Inasalamatan ni Senator Amy ang mga kapwa mambabatas na sumuporta para maipasa ang nasabing kasunduan. Palalakasin na niya ng Reciprocal Access Agreement ang defense cooperation ng Maynila-Tokyo, partikular na sa maritime domain sa gitna ng kinakaharap na hamon sa seguridad ng dalawang bansa. Bukod sa pagsasagawa ng joint military training and humanitarian operations, sinabi ni Senator Marcos na krusyal ang pagratipika sa naturang kasunduan para mapalakas ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Pahuhusayin din niya nito ang maritime domain awareness capabilities, training opportunities, joint exercises at interoperability ng bansa. Ayon pa kay Senator Amy, makasaysayan ang Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas sa Japan dahil ito ang kauna-unahang nilagdaan ng Japanese government sa buong Asia. Una na niyang kinalma ang publiko at sinabing walang dapat igabahala sa kasunduan dahil malinang naman daw ang jurisdiksyon. Kaiba ito sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at ng Amerika na nagkaroon ng issue, partikular na sa kaso ng pagpatay sa transgender na Pinay na si Jennifer Laude. Philippine Coconut Authority gagastos ng 1.5 bilyong piso para sa pataba ng nyog. Uy! Upang muling pasiglahin ang pagniniyog at ang kabuhayan ng mga salt makers sa bansa. Maganda ito, ha? Lalong-lalo na ho sa mga nagpuproduce po ng asin. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantosya, Kabasani, Chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy.
sa katatapos sa Second Salt Congress na ginanap sa Lingayen, Pangasinan at pinangunahan ng DA-BIFAR at pinamunuan ni BIFAR 1 Regional Director Segundina Gairlan at Dr. Hannibal Chavez, ang head ng BIFAR, Philippine Coconut Authority, sa pangunguna ni Administrator Dr. Dexter Puted, Salt Program Management, Joint Policy Makers, Local Government Representative, miyembro ng Academe, Salt Manufacturers at Salt Farmers mula sa iba't ibang dako ng bansa. Dito sinabi ni Puted na gagastos ang PCA ng nasa 1.5 bilyong piso upang mabigyan ng pataba ang 55,000 coconut farms sa 2025 sa pamamagitan ng Coconut Fertilization Project para mas mapataas ang income ng mga coconut farmers. Dagdag pa ni Puted ng proyektong ito ay kinabibilangan ng low-bearing mature farms na may malaking pag-asa na may taas ang commercial value o production sa pamamagitan ng application ng agricultural grade salt fertilizer o AGSF. Ang production ay binubuo ng soil conditioner gamit ang composting facility para sa biodegradable waste o CFBW at pagbili ng incentives para sa mga compost producer. Tutustusan ng lalawigan ng Pangasinan ng PCA ng 4,180 bags ng locally produced AGSF mula sa Pangasinan Salt Center, habang ang local government ng Dasol at Dasol Salt Maker Association ay magsusupply ng 5,000 bags ng AGSF. Bahagyang bumaba ang coconut production ng bansa noong 2023 dahil naman sa epekto ng El Nino phenomenon na 14.89 million metric tons, mas mababa sa 14.93 million metric tons sa nakaraang taon. Nasa 589,700 na coconut palms sa 2022 at 1.74 million noong 2023 ang na-fertilize. Pagtatapos debuted na ang Coconut Fertilization Project ay makakatulong upang mabenepisyohan hindi lamang ang mga coconut farmers kundi maging ang salt industry sa bansa. Ito si Freddy Fajardo Aristertit nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ay nako, matutuwa din ang mga taga-lalawigan ng Quezon. Alam naman ninyo, ang Quezon producer din ho ng kopra at napakayaman din po sa dagat, ano ha? So kung yan ho'yung pag-aasin ay matututukan, napakalaking industriya din po yan na pwedeng gawin ng mga magsasaka at mga mangingisda dyan po sa lalawigan ng Quezon. So hindi lang ho pala kakaubinsa, kanilang pwede nang i-produce para mag-process ho ng tangerine chocolate po, pwede na rin mapalakas nila ang salt industry. Ang tangerine chocolate po naman ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng sarili nilang brand ng tsokolate. Yan pong tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. O dili kaya, i-check po ninyo yung tangerine-chocolate.ph. Nandyan po yung listahan ng 10 variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila ang tangerine chocolate dahil ito ay bagamat gawang lokal, taste and looks global dahil talagang tinulungan ng Department of Science and Technology at ng DTI upang mapaganda hindi lamang ang packaging kundi pati na ang shelf life. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya atin dapat na ipagmalaki at tangkilikin, sabi po ni Dr. Helen Tan. Hoy, ilang tulog na lang at malalaman na natin kung sino ang mga nanalo sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Yung pong mga mananalo, ang mga nominators nila, matik din mananalo ng 5,000 piso. Kaya tumutok ho kayo ha. Makinig at manood sa December 20. Yan po sa Biyernes, alas 7:30 ng gabi. Sabay-sabay natin ipagdiwang ang husay at dedikasyon ng ating mga Radyo Natin stations, mga programa at mga announcers. Live na mapapakinggan sa Radyo Natin nationwide. Live ding mapapanood online sa YouTube at Facebook. Ang Radyo Natin Anniversary Celebration ay hatid sa atin ng Comadrona Party List, na kabilang ho sa mga nagtataguyod ng pagkilala hindi lamang po sa mga sektor na kanilang sinusuportahan kundi pati na ang ating mga kasamahan sa iba't ibang panig ng kapuluan na nagtatrabaho o naglilingkod sa radyo natin. At din po ito ng ASES Manufacturing Corporation, makers of Pride Detergent and Shield Bath Soap.
Sa mga nominees, ngayon pa lang, congratulations na. At baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magpauntin po ng proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng Family Alcohol. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Cologne, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol, parang DCRH yan, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports bar. Davao City Police Office handang magpaimbestiga kung sakaling may nilabag ang mga kapulisan sa kanilang operasyon. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June. Ayong buntag usab Kuya Angel, bukas ang tanggapan ng Davao City Police Office o DCPO na tanggapin at mag-imbestiga kung sakaling may mga reklamo laban sa mga pulis. Ito ang pinanindigan ni Police Captain Hazel Tuason, ang tagapagsalita ng DCPO. Sinabi nito na hindi nila ikukonsinti kung mapapatunayan na may irregularidad ang kanilang mga tauhan. Ito ay batay sa reklamo ng isang ama na humihingi ng hustisya matapos nagreklamo na binugbog ang kanyang anak sa mga pulis ng Balyog Police Station na nagresponde sa pag-raid sa isang drug race sa nasabing lugar. Samantala, kinumpirma naman ni Captain Tuazon na may nangyaring drug race kung saan matagumpay na nariskyo ang 17 taong gulang sa MacArthur Highway, Barangay Bagua Playa, Davao City, dakong 38 na madaling araw. Habang sinasabing sa pag-implementar sa nasabing operasyon, nahulog sa kanal ang minor de edad na anak sa nagreklamo sa kapulisan. Dahil sa pagkahulog sa kanal, nagtamo ng pasa sa katawan ng biktima. Kung matatandaan na hinabol ng Police Mobile Unit ang nasabing minor de edad, ngunit imbis na huminto, mas bumilis pa ang takbo kaya nahulog sa kanal. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat mo, June Suter. May buntag sa matik paminaw natin sa Davao, labi na diyan sa Digos, sa Malita. Dondote Tampadong, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Muli naman pinagtibay ni Senator Bongo na kilala sa kanyang matatag na dedikasyon sa pagpapabuti ng healthcare services. Ang kanyang pangako sa public service ng pangunahan ng inaugurasyon ng bagong Super Health Center. Ito po sa San Jose, Batangas. Nagpahatid din ng pasasalamat si Senator Go, isang adopted son ng Calabarzon, sa mga kapwa niya Batanggenyo. Kaya tataglay niya ang tapang at malasakit na isang katangian din ng mga Bisaya. Ang bagong pasilidad na pinondohan ng 85 billion pesos ay bahagi ng pambansang inisyatiba para mapalakas ang lokal na infrastruktura na nangangalaga sa kalusugan. Binigyan din ng senador ang kahalagahan ng pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga malalayong kanayunan. Ang inisyatiba ng Malasakit Center na pinangunahan ni Senator Go ay dinisenyo upang i-streamline ang mga programa sa tulong medikal ng gobyerno. Mabawasan din ang pinansyal na pasanin sa pangangalagang pangkalusugan ng mga hihirap na mga Pilipino. 3.3 million pesos na halaga naman ng illegal drugs na kumpiska sa isang linggong drug operation sa Central Luzon. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa pinigting na drug operation ng PNP sa buong Central Luzon, mula ng December 9 hanggang 15, nasa 3.3 milyong piso ang nakumpiskang halaga ng droga, habang nasa 203 individual ang matagumpay na naaresto na pawang mga sangkot ang mga ito sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga. Sa ulat mula sa Camp Oliva City, Pampanga, kay Brigadier General Rodrigo Maranan, Regional Director, ang nakumpiskan sa buo ay tumitimbang ito sa 486.290 gramo, 233.740 gramo naman ng marijuana at 1.500 gramo naman sa marijuana kus na nagkakalaga kabuuan nito sa 3,337,000 at 36 pesos. Habang sa 137 ikinasang drug operation, nadakip naman dito ang 203 individual na drug suspect. Ang mga naaresto ay pawang mga nakakulong na at
at nakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Meron pong sunog sumiklab sa lungsod ng Maynila. Nandun si Boy Gonzales sa Flash Report. Flash Report! Boy, saan yung banda, Boy? Yung Angel, alas 4:09 nang sumiklab ang sunog dito sa Padre Rada sa Tondo, Maynila. At ngayong oras na to, Kuya Angel, umabot na sa ikatlong alarma. Ang natutupok ng apoy ay ang tatlong 3-story na residential at commercial area dito sa Padre Rada sa Tondo, Maynila. Magbabalik tayo sa iba pang detalye kaugnay sa sunog na nagaganap dito sa tatlong palapag na residential at commercial area sa Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas! 39 minutos sa Manmalabay ang alas 4 sa buntag. Oy, magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City. Ma'am Dati Molino, kumusta na po kayo, ha? At kay Lani Rihuso, suki pala natin dito sa Kidapawan City, ha? Mayroon po magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada. Evan Lang, ha? Kumusta ka na, ha? At sa mga nakatutok sa ating dyan sa Nueva Vizcaya. Ayan, ha? Sino pa ba? Huwag natin kalimutan, syempre, yung Midnight Singer natin na abalang-abala po talaga sa kanilang roadshow dyan po sa Estados Unidos. Ha? Yung mga big-time singers po ito ng San Diego, California. Sabi ko nga, mabuti na lang, hindi nila nakasabayan sa stage si Sopronio. Ha? Kung hindi, baka nahirapan ng mga judges. Tay ang mangyayari. Magandang umaga kay Sir Junior Bao, kay Sir Manny, kay Sir Art, Tita Linda, Tita Cara, at syempre kay Ma'am Lloyds. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga din po at happy birthday kay Edward Sumarba Jr. Birthday ni Edward ngayon, ano ha? Mukhang may magpapa-breakfast ngayon, ha? Tapos si Judge Grace Kasaklang naman ng Pasig, birthday din ho ngayon. Ayan, Judge Grace Kasaklang, happy birthday. Siya yun yung nasa gitna. Kasi month birthday niya rin, yung iba pang mga Dabber Cats na judges natin. Ayan, Judge Grace, happy birthday. Kaya lang may malungkot hong balita tayo, ano ha? Pumanaw na yung ating kaibigang si Jimmy Hill. Oo, kung sino sa mga kamag-anakan, mga fans nitong si Jimmy Hill. Sorry. Jimmy Morato. Jimmy Morato, Oo. Sigla ni Jimmy Hill, pambihira. Jimmy Morato. Oo. Yan, si Kuya Jimmy Morato ay pumanaw na po. Nakikiramay tayo sa kanyang mga kaibigan, mga kakilala at mga fans, si Don Jimmy Morato. Ayan. Ay, naku, ang buhay talaga, no? Last week lang kasama namin sa party ito, Ang sigla-sigla. Tsaka pumanaw na rin pala si Big Biscocho. Isa din kasama natin sa hanap buhay, sa mga naulila ng ating mga kaibigan yan, nakikiramay po kami, Happy 9th founding anniversary naman sa Guerrero Brotherhood. Ito po yung mga able-bodied group of warriors and crusaders na naglalayong tulungan ang mga poor communities sa paglaban para sa kanilang mga karapatan at iba pa hong mga adhikain. Ayan, ilabas ka na natin yung RSTV, yung logo ng Guerrero Brotherhood. Ayan, itong Guerrero Brotherhood ay pinangunahan, ang founding chairman yata nila dito, yung gwapo nating kaibigan, si Judge Ralph Lee. Judge Ralph Lee, congratulations dito po sa 9th founding anniversary ng Guerrero Brotherhood. Ayan, wala silang ginagawa kundi tumulong para ang krusada ho nila ay tumulong sa mga poor communities at maipaglaban ang karapatan ng mga mamamayan. Congratulations sa Grand Guerrero Judge Ralph
S. Lee. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, nahilo sa gitna ng pagdiriwang ng banal na misa ang 6 na individual sa idanaos na simbang gabi sa Basilica Minor del Santo Niño sa Cebu City. Sa ulat, dinala sa klinik at napag-alamang kulang sa tulog o kaya'y walang laman ang tiyan ng mga nahilo. Samantala, sa St. Joseph Parish naman sa Lawag, Ilocos Norte, dagsang mga mananampalataya sa mga simbang gabi. Pagkatapos ng misa, may namigay ng libreng kape at pandesal sa ilang mga parokyano matapos na sila ay magsimba. Isinusulong naman ng Angko Madrona Party List ang isang libreng maintenance program para sa mga nasa laylayan ng lipunan sa kaning palarin sa 2025 midterm elections. Ayon kay Angko Madrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gobalia, dapat maglaan ang gobyerno ng sapat na pondo para sa libreng maintenance ng pinakamahihirap dahil sa kawalan ng kakayahan na magpatingin sa mga espesyalista. Sinabi pa ni Attorney Gobalia, malaki ang tulong ng libreng maintenance medicine upang maiangatan taas at kalidad ng buhay ng mga Pilipino sa gitna ng kinakaharap na hamon sa ekonomiya, kaya na lamang po ng sirit inflation. Punto na Attorney Gobalia, kung hindi mo problema ang mga mamamayan sa bayarin ang kanilang gamutin, mga pagpapagamot, mas magiging produktibo sila. Mas maaalagaan din ang kanilang pamilya. Ang pagkakaroon niya ng akses sa abot-kayang gamot ay isang karapatang pantao na dapat tiyak na naibibigay ng pamahalaan. At isa rin itong paraan upang mabigyan ng dignidad at karapatang mabuhay ng malusog ang mahihirap na sektor ng lipunan sa kabila ng limitadong kakayahang pinansyal. Sinabi pa ni Attorney Gobalia ng Comadrona Party List, kung magkakaroon ng libreng maintenance program, mas makatitipid din ang national government sa pangmatagalan dahil mababawasan ang nanghihingi ng tulong pinansyal para makapagpagamot dahil po naman sa malubhang komplikasyon. 4 individual na harap sa kasong cyber libel at sextortion sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Mismo ang Regional Anti-Cybercrime Unit Eastern Visayas ang amaresto sa mga akusado na may warrant of arrest dahil sa kasong cyber libel at sextortion. Ito ang sinabi ni RACO Chief Digital Forensic Division, Police Lieutenant Luke Arroyo sa isang panayam. Pumalo sa 40 mga kaso ng cyber libel ang nihain ng RACO sa korte sa taong kasalukuyan at ngayon patuloy na dininig ito sa korte. Kaya kung may mga away, hindi i-post sa social media para hindi makasuhan sa cyber libel kahit ang group chat ay pasok dito. Samantalang sextortion naman, may mga insidente na nakasuhan ang mga suspect sa pamamagitan ng pagbablackmail sa mga biktima kapalit sa pagkikipagtalik na hindi ipapakalat ang mga nude picture ng mga ito. Mula dito sa DYV Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 4 na umaga, siguro magandang gising yan. Pagka magandang gising, nagkaroon yan ng magandang tulog. Ayan, dapat po nag-ulta bayo tayo. Pero ang sabi ko ng mga tulubasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Yan po para ma-achieve natin ang iba pang benefits ng ulta bayo. Ano ba yung ulta bayo? Ang ulta bayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain na dumaan po sa mahabang clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ulta bayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ganun kambagsik yan. Dahil pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinuturing na commander ng ating immune system. Kaya talagang habang tayo natutulog, kaya nitong itaboy yung mga toxins na na-accumulate sa ating katawan. Na-achieve na natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng paglakas ng ating immune system, kaya't may panlaban ho tayo sa pagod, puyat at stress. Ayan, kung may mga concerns pa ho kayo, may mga katanungan pa kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580, lalong-lalo na yung mga senior citizen. Available po ang Ulta Bayo sa
Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultamayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at ito po ay nire-recommenda nga ng mga doktora. Ang mahalagang paalala lamang ho natin, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinakamataas pa rin ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga banat sa kanya at mga kinakarap na issue sa confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Yan po ang lumabas sa pinakahuling survey ng Publicus Asia Incorporated ukol sa pananaw ng publiko sa naging performance ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa. 31% ang trust rating na nakuha ni Vice President Sara, habang pinakamataas din na 37% ang nakuha naman itong approval rating. Samantala, 23% ang trust rating na ibinigay para kay Pangulong Bongbong Marcos, 33% naman ang kanyang approval rating. Kaparehang approval rating din ang Vice Presidente na nakuha ni Senate President Jesus Cunero at 26% naman ang trust rating. Si House Speaker Martin Romualdez ay nakakuha naman ng 20% na approval rating at 30% trust rating. Habang si Chief Justice Alexander Gesmundo meron 25% approval rating at 17% na trust rating. Ang survey ay sinagawa noong November 29 hanggang December 3 sa nilahukan ito ng 1,500 na mga respondents. Ay mukhang magkakaroon talaga ng mga bagong mukha sa Senado sa susunod na taon kung ang survey ng Tangerine naman ang titingnan. Batay sa pinakahuling survey, nilahukan ng 2,400 na mga respondents na pagitan ng December 10 hanggang December 13. Nangunguna pa rin ang mga senatorial aspirants na sina Erwin at Ben Tulfo. Sinusundan ito ni na Senator Tito Soto at Senator Christopher Bongo, parehong may halos 50% rating. Nakabuntot sa kanila si Senator Pia Cayetano, dating Senator Manny Pacquiao at Panfilo Lacson. Samantala, magkakalapit din ang mga botong nakuha nina Benhur Abalos Jr., Ramon Bong Revilla Jr., Lito Lapid, Abi Binay at Senator Francis Tolentino. Maganda umaga, Pilipinas! Eta na Joy sa Hello Love Again, signing off na? Hala, bakit kaya? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nag-announce na sina Catherine Bernardo at Alden Richards na signing off na raw ang karakter na ginampanan nilang sina Ethan at Joy sa Hello Love Goodbye at ang nag-blockbuster hit ding Hello Love Again. Pero nandyan pa rin ang clamor mula sa mga fans, lalo na sa Catherine fans na sana ay magsama sila uli sa isa pang project. May nagsasuggest na mag-soup na raw sila at panibagong collaboration na naman daw ito ng ABS-CBN at GMA7. Pero wala pang may na-finalize. Hindi pa naman daw ito napapag-usapan ang sabi ng GMA7 Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Sabi nila yung pag-usapan namin ng ABS, kaya lang yung problema sa time slots at ilalabas. Pero what if may gusto ng streaming, di ba? Baka pwede naman kami mag-collab ng ABS para sa amin platforms. Pwede naman. Iyan ang bahagi po ng pahayag ni Attorney Annette Gozon Valdez. May nagsasabi pang bagay na bagay kina Catherine at Alden kung gawin nila ang Pinoy version ng sikat na K-drama na Queen of Tears. Pero wala pa raw talaga dahil meron pang nakaplano ang kani-kanilang network. Kaya abangan na lang natin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Sinekusya naman ni Senator Amy Marcos ang pagbabalik ng Bicameral Conference Committee sa budget ng kontrobersyal na ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Sa parayam ng radyo natin nationwide, sinabi ni Senator Amy, hindi makatuwira na ibalik ang 26 billion peso budget ng walang direksyong AKAP samantalang tinapyasan ng 50 billion pesos ang para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Halos 5 milyon na niya ang pamilyang mahihirap ang mawawala ng tulong sa susunod na taon dahil sa ginawang ito ng Kongreso. Nagtataka naman si Senator Amy kung bakit binawasan ng BICAM ang budget ng PORPIS samantalang wala namang problema sa distribusyon ng ayuda.
Maliwanag naman anya na walang nakalagay na akap sa isinumiteng 2025 National Expenditure Program ng Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso dahil hindi ito kasama sa mga prioridad ng administrasyon. Matatandaan niya na si Senator Marcos sa Senate version na ang national budget ang budget para sa akap, kaya't nagulantang siya nang muling lumitaw ito sa BICAM report. Ipinaliwanag ni Senator Marcos na sa mga kapwa mambabatas na nagkaroon ng arrangement na daw sa Senado. Kaya ibinalik ang budget ng programang dati nang nakaladkad dahil sa Peking People's Initiative para sa charter change. Nagbabala din ang presidential sister sa kanyang mga kasamahan na labag sa batas ang pagsingit ng budget sa akap dahil klaro naman na niya ang sinasabi ng Korte Suprema na bawal pakialaman ng mga mababatas ang inilaang pera ng lehislatura. Pagdating ng House version sa amin sa Senate, sabi ko, teka, wala na naman yung akap dito ha, sigurado kayo ha, walang singitan ng last minute ha, ayoko magulanta. Ayun, sabi na wala, hindi na namin linagay, total, nandyan na naman yung AH, pareho na rin yan, at marami pang prioridad si Pangulo. Sabi ko, okay. Pagdating naman sa BICAM version, eto na. Ang sabi sa akin, yung akap na ibalik at may areglo na sa Senado. There's an arrangement. Anong arrangement yan, kapatid? Sabi ko, bawal yan sa batas. Ano ka ba? Hindi mo ba kayong takot? Ang liwaliwanag na ng Korte Suprema, pag naglaan ng pera ang ating lehislatura, ang mga mambabatas, hindi na kailanman makikialam. Anong klaseng are-areglo dyan? Nakakatakot. Nagpahayag din ang pagkabahala si Senator Loren Legarda sa 12 bilyong pisong pagbabawas naman sa budget ng Department of Education para sa 2025. Ayon kay Legarda, ang maling hakbang na ito ay magdudulot ng negatibong epekto sa mga mag-aaral at mga guro at sa pangkalahatan sa kinabukasan ng bansa. Babala pa ng senador nilalagay ng desisyong ito sa panganib ang pundasyon ng kaunlaran ng bansa. Labos na nakababahala din naman ang pagbabagong nagaganap sa prioridad ng gobyerno. Sa 12 billion pesos na kinaltas sa budget, ang pinakamalaki na bawas ay ang 10 bilyong pisong nakalaan para sa DepEd Computerization Program. Isang mahalagang inisyatiba na naglalayong magbigay ng Educational Technology Package sa mga pampublikong paaralan, kabilang ang mga IT infrastructure, networking facilities at information system. Ang programang ito ay naaayon sa K-12 curriculum at naglalayong paunlarin ang proseso ng pagtuturo upang mabigyan ang mga mag-aaral ng kasanayang angkop para sa hinaharap. Bilang Commissioner ng 2nd Congressional Commission on Education, binigyan din ni Senator Legarda ang pagkakaltas ng budget ay magpapalawak sa digital divide, lalong-lalo na sa mga komunidad na salat ang kagamitan. Binigyan din pa ni Legarda na dapat panindigan ng Estado ang pagbibigay ng prioridad sa edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuloy-tuloy na pondo para sa mga regular na programa na direktang pinakikinabangan ng mga mag-aaral at mga guro. Kasama natin ngayon si Elefray Obas na junior, isa pong angkas driver. Kasi kahapon meron din tayong nabasang balita na matapos nga po na sumailalim po sa pagdinig ng Senado yung reklamo na yun daw pong mga helmet na ginagamit sa angkas may kuto, yung iba mabaho. Ang napagdiskitahan yung pong mga driver na hindi professional ang lisensya. Elefray, magandang umaga po sa inyo. Umaga, sir. Magandang umaga. Ilan kayong tinanggal? Actually, hindi ko mabilang sa kamay kasi marami rin kaming natanggal kasi nga meron kami parang group chat na mga non-pro rider na deactivate. So, pero yung mga kilala ko lang is nasa 4 kami. Pero more than siguro 20 or 40 dun sa grupo namin. Ano bang pangako sa inyo? Kasi mukhang ang commitment yata sa inyo, tutulungan kayong makakuha ng professional license? Ganun ba yung arrangement? Yun po kasi yung sabi sa amin. Nung nag-activate kami is non-pro kami, pumasok kami ng angkas, pinayagan kami bumiyahe, inactivate kami with passenger. So, ang sabi lang sa amin, within a month, gagawin kami pro para lang tuloy-tuloy yung biyahe namin. So, umabot na kami ng halos mag-1 taon na kami hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos nung bandang magde-December na ngayon, bigla na lang kami na-deactivate. So, yun yung mga namin ngayon, kung bakit kami din-deactivate. Halos 1 taon na kami, bumabiyahe. Biglang
Nagpapasko na bigla pa kami din-activate ngayon. So, dahil daw non-pro kami, simula nung nag-hearing sila, tsaka lang kami din-activate nung sinabi nila na wala daw silang non-pro rider. Kami, 10 months na kaming non-pro na nasa angkas. Teka muna, meron ba kayong binayarang membership? Meron ba kayo? Ano yung mga, para mapasama ka sa angkas, anong mga requirement? Ang requirement lang is ang lisensya mo, NBI, tapos merong parang training na driving test. Okay. Tsaka binayaran din namin yung helmet namin tsaka yung uniforms. Magkano lahat ang binayaran? Ang binayaran ko noon is nasa 1.5 ata, 1.5 tas ano yan, yung the rest na kinakaltas na lang yung iba. Okay. Sa kada biyahe namin. Kada biyahe. Magkano ang komisyon nyo sa bawat biyahe? Ang commission po nila is 20% doon sa biyahe namin. Okay. Ikaw, for example, nakakailang biyahe ka sa isang araw, Ray? Siguro sa 8 hours ko nakaka 15 to 20 rides. 15 to 20 for rides. 8 hours, More or less, mga magkano kinikita nun na nawala sa iyo dahil pinatigil na nga kayo? Malaki kasi yun yung main income ko talaga eh. Siguro malinis ko na is 1,000 siguro. A day? Kasi yung 1.5 minus ko pa kasi yung gas, kain. Yun, maintenance sa motor. So mga 1K more or less. Pero kayo ba, sinabihan ba kayo na meron bang abiso man lang sa inyo na ito yung ganito yung problema natin, kinakailangan mo na siguro at saka meron bang binigay na bayad sa inyo? Yun ang problema natin kasi nga walang abiso. Yung simula nung after nung hearing, doon na mga after a week siguro nag-deactivate na sila lahat ng rider. Bigla-biglaan na lang talaga, out of nowhere, biglang pagtingin namin ng app namin, mabiyahe na kami, deactivated na pala kami. Hindi kayo tumawag sa management? Sabi, ba't lang ganun? Ano nangyari? Wala na kasi napanood namin yung hearing eh. Parang ginawa nila, itinanggi kami na part kami ng angkas. Kasi sinabi ng boss ng angkas na never sila nagkaroon ng non-pro rider, di ba? Doon sa hearing. Sabi. So kami, paano naman kami? Nasa angkas kami. Since January ata kami sa angkas. At ang pangako nga sa inyo ay tutulungan kayong makakuha ng professional license. Iyon ang sinabi sa amin. Tapos hindi naman nangyari. Wala pa rin. Ang ginawa naman, dineactivate kami, hindi kami tinulungan. Kaya yun yung problema namin ngayon. Kaya nanghihingi rin kami ng tulong sa iba kung paano ang gagawin dito. Lapit kayo siguro, dumulog na ba kayo sa LTFRB? Sa LTFRB, hindi pa, sir. Pero nilalakad namin ngayon kay Senator Tulfo kung matutulungan nila kami. Oo nga, kasi hindi nyo naman kasalanan kung ano man yung nangyari doon sa hearing eh. Di ba? Ba't kayo isasangkalan? Yes. May anak ka? Ang kasalanan, ang sinasabi nila, kasalanan daw ng rider kasi nga, dapat daw alam namin na hindi pwede ang non-pro. Pero first of all, tinanggap nila kami. Sila nag-activate sa amin. So, wala po kami kasalanan doon. Kasi nga, sila yung nag-activate sa amin. Hindi po kami ma-activate ng angkas. Kung walang consent nila, hindi kami tinanggap. Kasi makikita agad nila na non-pro rider kami. May pamilya ka, Ray? May anak ka na ba? Yes po. May binubuhay na po ako. Ilan ang anak mo? Isa baby pa po. Baby. Sige, Ray. Pumasok po ako sa angkas simula nung nanganak yung asawa ko. Kasi sabi ko, ito yung makakatulong sa akin. So, 10 months na yung anak ko, 10 months na rin ako sa angkas. Sige, Ray, ha? Idulog din natin sa LTFRB kung ano po pwedeng maging ayuda sa inyo. Yes po, basta maraming salamat po. Salamat po. Sige, thank you, Ray, ha? Thank you po. Doon sa mga mambabatas natin, ito talaga nangangailangan. Ito talaga. Di ba? Kapos ang kita nito. Baka may pondo pa yung angkap. Ito, alalay sa kapos ang kita. Eto, yung mga driver ng angkas na nawala na ng trabaho dahil tinanggal na lamang na unceremoniously, yan, baka po pwede hong matulungan ho ninyo, ha? Eto pa, meron daw may mga driver naman ng Lalamove yata itong nirereklamo. Lalamove ba?
itinatakbo daw yung P on their way para pick upin yung kanilang mga item. Yung pangalawa naman, humihingi ng pera doon sa kanyang pagdideliveran. Nakakaya tuloy sa kliyente namin, they think na hindi nila binayaran ang shipping fee. Ay, oo nga naman, ano ha? Kaya nakikiusap din ho si itong kaibigan natin, tingnan din ho ito ng Lalamove at saka ng mga nagre-regulate dito po sa mga up-hailing na ito, ride hailing na ito, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, at para ho sa mga naghahanap po ng magandang investment opportunities, ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ng mga proyekto ng West Chelsea Realty dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolod at saka sa Mira at si Vera Prestige. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-515-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang palengke, simbahan, eskwelahan, ayan, at saka iba pang mga grocery stores, pati munisipyo nandyan, plus iba pang mga amenities. Kaya ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, 20,000 pesos, all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad, 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon ho kayo bibili, napakalapit na rin ang grand draw para po sa kanilang premium bagong kotse. Kaya kung ikaw ang pinakamaswerte ngayong Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo, plus kung ngayon ho kayo bibili, meron pang automatic Royal Noche Buena package na ibibigay po sa inyo. Ulitin natin ang numero, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Bago tayo dumako sa ating ikalawang bahagi ng palatuntunan, ito naman hong gustong ipaabot ng mga katutubong nandyan po sa Peace Camp, dyan po sa Pampanga, sa pangunguna ni Colonel Sam Sagon, yung founder po nitong Peace Camp. Ang sabi niya, your kindness, support, and generation sustained Peace Camp and our various endeavors. With you, we are able to preserve and protect our cultural heritage, provide education and health services, lalong-lalo na dito sa mga katutubungan natin, indigenous people na nagtatrabaho. Together, we hope to continue to make a difference for better life ng mga indigenous nating mga kababayan and for the future generations. Ito ho ang kanilang gustong ipaabot na mensahe sa lahat ng mga tumutulong dito po sa Peace Camp. Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be ours in our hearts. Let's sing Merry Christmas. Maganda umaga, Pilipinas! Sana huwag naman nating abusuhin yung mga katutubo nating kababayan, Bigyan natin sila ng dangal. Maraming paraan para sila ay maabot ho ng pamasko at sila ay makapamasko. Katulad nga po ng ginagawa dyan po sa Peace Camp. Alamin muna natin nalagyan ng panahon mula kay Roy Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning! Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Sa latest po sa binabantayan natin na si Bagyong Kerubin, nananatili pa rin po itong isang tropical depression na huling namataan sa layong 205 km silangan ng Tagum City, Davao del Norte. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 km per hour malapit sa gitna, pagbugso na umaabot ng 55 km per hour at kumikilos po north-northeastward sa bilis na 10 km per hour. Sa ngayon po, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Davao Oriental, ngunit asahan po natin ngayong araw ang malaking bahagi po or buong Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng maulan na panahon dulot po ng epekto nitong binabantayan na bagyo. At base po sa ating pagtaya, inaasahan na mananatili po itong Tropical Depression category at inaasahan na possible na humina palalo bilang isang low pressure area sa susunod na 24 oras.
Inaasahan din po natin na bilang isang low pressure area ay magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw, particularly hanggang sa darating na weekend. Kaya may babala pa rin po tayo ng possible na mga pagbaha o pag-uho ng lupa sa ilang lugar ng Kabisayan at Mindanao sa mga susunod na araw. So ingat po sa ating mga kababayan, especially po sa mga flood prone or mga hazard prone na mga lugar. At sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning pero iba yung pag-iingat po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin po ng Luzon at sa eastern seaboards po ng ating bansa dahil inaasahan pa rin po natin yung mga katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga, ingat po tayong lahat. Rhea, ang mga hanggang kailan tatagal si Kerubin? Aabot ba ito ng Pasko? Si Kerubin po, inaasahan na possible na humina po siya bilang low pressure area. Ay, salamat Possible naman. by tomorrow po. Pero yung epekto niya, yung mga pag-ulan po niya, regardless kung maging or manatili po siyang bagyo or low pressure area, ay mararamdaman po hanggang matapos po yung linggo. So possible hanggang sa darating na Saturday or Sunday. Sunday. After that, wala tayong nakikita panibagong sama ng panahon. For now po, wala po tayong nakikitang susunod na LPAU bagyo na makaka-apekto sa bansa. Ngunit nakikita po natin na posibleng magpaulan pa rin yung shear line naman dito sa may bahagi po ng Bicol region, sa may Quezon, gayon din sa may Eastern Visayas. So, after that, or possible po, hanggang sa darating na Pasko, yun po yung mga areas na mga kakaranas po ng mga pag-ulan. So, more or less, si Kerubin na ang last na bagyong mararanasan natin for 2024. At the very least po, for the next, until next week po, yun yung nakikita natin. And so far po, wala pa naman po siyang kasunod. Ay, salamat naman. Ma'am Rhea, thank you. Magandang umaga. Merry Christmas. Yes po. Merry Christmas din po. Magandang umaga. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang yung mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan, Yun po naman yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga kandidatong naghain ng Certificate of Candidacy na naideklarang nuisance o mga panggulo lamang ng Commission on Elections. Sa updated na listang inilabas ng Komisyon, kabilang sa mga kinansinang kandidatura sa 2025 midterm elections ay sina Domingo Habla Diaz na tatakbusan ng Vice Mayor ng Kasiguran Sorsogon. Florendo de Ramos Ritualo Jr., kandidatong miyembro ng Sangguniang Panglunsod ng 1st District ng San Juan City. San Juan City. Stephen Soliven, tatakbong kongresista ng 1st District ng Isabela. Nestor Bobby Saludario, kumakandidatong mayor ng Lope de Vega, Northern Samar. Jad Racal, tatakbo naman sana kongresista ng 6th District ng Bulacan. Ito nung puntahan yung bahay, lamang lang konti sa guardhouse. Ang yaman-yaman, tatakbong kongresista, magkatapos ang bahay, laki lang ng guardhouse. Lamang lang ng konti sa bahay ng aso. Paano kaya siya nakatira doon? Lovely Joy Kainglet, kumakandidatong mayor naman ng Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Eduardo Edrelin, tatakbong gobernador ng Isabela. Rogelio San Jose Leonardo, kumakandidatong miyembro ng Sangguniang Bayan ng Pandi, Bulacan. Alan Milicor Jumamoy, tumatakbong mayor ng Ibanga, Bohol. Dante Romeo Aguilar Hernandez, kumakandidatong kongresista ng 2nd District ng Laguna. Makikita na may iba pang mga pangalan ng mga kandidatong naideklarang nuisance ng COMELEC sa kanilang official media accounts. Kasama na natin ngayon si Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Pagka ganitong may ruling na ang unbank ko ng COMELEC, saan sila aapila?
Una po muna, Sir Angel, tama po kayo sa mga binanggit yung mga pangalan kanina. Madami pa po yan. At sila naman po ay may karapatan na mag-file ng motions for reconsideration. In fact po, yung madami dyan ay nag-file na ng motion for reconsideration. At ngayong araw na ito, Sir Angel, maglalabas kami ng 28 pa ng mga pangalan na kung saan either na-deny namin yung motion for reconsideration o tatanggalin na namin ang pangalan sa listahan. At bukas, 20 naman ng mga pangalan ang amin tatanggalin. Yung po ay kabuuan, Sir Angel, nung lahat ng kaso ng nuisance na meron ng COMELEC. At yun nga po yung sabi namin sa inyo nung ako'y nakapanayan nyo, Sir Angel, na ang commitment natin, wala dapat na nuisance na makakatakbo sa darating na halalan at yung maisasama ang pangalan sa balota. This is the first time kung sakasakali sa kasaysayan ng COMELEC na walang kaso ng nuisance na pending sa amin sa komisyon. Ang printing natin, di ba, ng mga balota mangyayari within the month, di ba? January 6 po. January 6 pa. Sir Angel, po ang printing ng balota. Pero tatandaan din po ng lahat kasi na siyempre, technically, ang pasok ay hanggang 23 na lamang. Yun nga eh. Madami na mag-relieve dyan. At siyempre, ang resumption ng pasok, malamang-lamang kung hindi January 2 ay January 3. Kung kaya talagang yung panahon na yan ay napakaliit na. Kung tutuusin, kung ang pag-uusapan ay yung aming paghahanda at preparatory na rin po sa pagpiprint ng balota sa January 6. Paano nga pala yun, Chairman? Di ba may MR pa sila? Pwede pa silang mag-MR. Pagka nagdesisyon ng ANBAC, tinanggal sila, pwede pa silang pumunta ng korte. So, paano yun? Masasama pa rin sila? Hindi na? Opo, Sir Angel, ang decision po ng COMELEC and Bank ay final and executory 5 araw pagkatapos itong ma-promulgate o mailabas. So kung halimbawa ngayong araw na ito na ilabas ang denial ng iyong motion for reconsideration, bibilang ka ng 5 araw mula ngayon at pag wala kang nakuhang temporary restraining order mula sa Korte Suprema o ikaw ay tumaas sa Korte Suprema, ang decision po namin ay pinal and therefore matatanggal ang pangalan mo sa listahan. Maliban na lang kung bago mag-imprenta ng balota ay makakuha ka ng TRO o pahintuin kami sa pagpapatupad ng aming desisyon. Paano yun? Mabuti sana kung may mga tao pa sa Korte Suprema, Chairman. Opo, meron naman pong open naman po ang Korte Suprema, bukas naman po tumatanggap sila ng mga petisyon, kaya nga lamang ay siyempre yun po yung binibigay na ng ating patakaran, ng ating batas, na period kung saan pwede mag-file ng petisyon ang isang tao, otherwise magiging penal ang desisyon ng Commission on Election. Kaya nga, paano kaya yun? Kasi kahit na mag-file siya na magpetisyon sa Supreme Court, kung wala namang uupo, di ba? Hindi naman pwedeng isang tao lang yung magdidesisyon doon sa TRO eh. Dahil di ba? Ang TRO po ng Supreme Court, Sir Angel, kapag wala silang sesyon ay pwedeng ang Chief Justice. Chief Justice lang ang mag-issue ng TRO. Opo, parang sa amin din sa COMELEC, habang wala pa itong raffle sa isang ponente ng isang miyembro ng komisyon, ang chairman ay pwede mag-issue ng TRO upang pahintuin ang pagpapatupad. At minsan po, Sir Angel, sa halip na TRO, ang ini-issue naman ng Korte Suprema yung tinatawag na status quo anti-order. Katumbas po yan ng TRO, wala rin pong period dyan, pero ibig sabihin yan, kung may ginawa ng isang bagay, pwedeng ibalik sa panahon na yung bagay na yan as if hindi pa nagagawa. Sa regular ito, no? Sa mga nominees ba ng mga party list, walang mga reklamo? So far po, wala po tayong natanggap na mga reklamo o petisyon para kansilahin ang kanilang mga nominasyon, o at the same time wala rin po kaming nakita na mga petisyon to cancel naman yung accreditation ng isang political party o party list na organization na magpa-participate sa ating halalan. Bagamat sa Angel, merong isang party list ang ginrant natin ang kanyang manifestasyon na hindi siya magpa-participate sa darating na halalan muna. At yan po nangangahulugan sa halip na 156, magiging 155 na lamang ang bilang ng mga party list. Ngayon po, Sir Angel, dahil siya ay nag-withdraw sa pagpa-participate, hindi po natin pwedeng baguhin na yung numero sapagkat natatanda ng lahat, ni-raffle po natin ang numero. Ang mangyayari po, kung ano yung numero niya, mabubungi na lang, Sir Angel, doon sa mismong, halimbawa siya number 37, halimbawa lang po, therefore from 36 magiging 38 na kagad sa listahan sa ating balota. Wala na pong babanggitin na 37. Teka muna, paano yan, Chairman? Di ba dalawang eleksyon na nag-participate sila o nabigong makakuha ng 2%, madidilis na. Ito, nag-withdraw siya bago mag-eleksyon. Paano ho yun?
i-consider po yung non-participation. Therefore, hindi po yan isasama, Sir Angel, doon sa dalawang magkasunod. Naalala na hindi nakakuha ng 2% o nakakuha ng seat sa party list. Ayun, klaro. Pwede pala yun, pagka nag-withdraw bago mag-eleksyon. Hanggang kailan pwede pang mag-withdraw? Basta po hanggang hindi pa kami nag-iimprenta ng balota. Again, January 6 po ang start ng printing ng mga balota. At in fact po, tinatapos na namin yung tinatawag si Angel na ballot faces, yung mukha ng balota na andyan yung pinalalistahan, 66 na mga aspirants sa Senado at 155 na mga aspirants naman sa party list. At syempre, yung mga pangalan po ng mga kandidato magmula sa congressman, governor, vice governor, sangguniang palalawigan hanggang mayor, sangguniang bayan ng isang bayan at syudad. Ayan, okay. May pahabulan dito. Mukhang may mga taga-Amerikanang nag-worry. Paano daw yung sa kaso ni Mayor Marcy? Ay, opo, alam nyo, ang decision po ng COMELEC Division ay hindi penal at executory. Therefore, kung walang desisyon mula sa COMELEC and Bank, pagka kami nag-imprenta ng pangalan, ay ang pangalan po niya ay masasama sa balota. So, hindi po yan executory at penal pa. Gusto po nating liwanagin and therefore, malamang-lamang kung sakaling walang desisyon, pagdating ng printing ay makakasama ang pangalan sa listahan. Uulitin ko po, ang desisyon ng COMELEC and Bank, yung kabuuan ng komisyon, yung 7 kami, ang magiging final and executory 5 araw pagkatapos itong mailabas. Sa kasalukuyan, wala pong desisyon ang COMELEC and Bank sa kaso po niya. Chairman, maraming salamat po. Mukhang marami talaga kayong dapat matutukan sa mga susunod pang araw. Magbabakasyon ba kayo? Mukhang kailangan bakasyon. Angel, opo, kailangan talaga yan sapagkat, again, i-announce ko po sa inyong programa, meron po kaming trusted build na tinatawag sa Monday. Yan po yung napaka-importante. Makikita ng lahat yung pong ginagawang international certification sa US at yan po yung gagawin namin public. So, sa Monday po, asahan nila, alas 9 ng umaga. Para saan yan? Para saan yan, Chairman? Yung trusted views? Po, at ayun po yung kasama pa rin, Sir Angel, doon sa ating automated election system upang mapatunayan talagang ito ay epektibo, gumagana at mapagkakatiwalaan sa araw ng eleksyon. Sa Lunes po, abangan po ng lahat, ipapaliwanag natin kung ano ang proseso na yan at ano ang kahalagahan ng trusted bills na tinatawag. Anong oras yan daw, Chairman? Alas 9 po ng umaga. Alas 9 ng umaga. Ito po yung isa sa publiko po natin. Open sa lahat ng miyembro ng media po. Dapat siguro makakover talaga ito ng RHTV, para mapanood din ng ating mga kababayan. Attorney Chairman, maraming salamat. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Angel. Ingat po kayo. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Dalawang magkamag-anak naman na magkatunggali sa pagka-Vice Governor ng Maguindanao del Norte, ipinatawag sa inulunsad na Political Candidates Forum at Peace Covenant ng 6th Infantry Campilan Division. Anong naging resulta ng pagpapatawag na yan? Alamin natin mula kay Jun Di Makutang, Anis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nagpatawag ng Political Candidates Forum ang Bangsamoro COMELEC Regional Office, Civil Society, 6th Infantry Campilan Division, West Mincom at Police Regional Office Bar intended para sa dalawang magkakamag-anak na magkatunggali bilang kandidatong vice-gobernador sa probinsya ng Maguindanao del Norte na sina Dato Marshal Sinswat ng UBJP at Bay Aini Limbona Sinswat ng BGC Al-Ittihad Party at Nationalista Party. Sa mensahe ni Bangsamoro Regional Election Director Attorney Ray Malipaw, tinawag niyang bedrock of democracy ang eleksyon sa bansa dahilan na napakahalaga umano nitong Candidates Forum na kanilang ipinatawag para mapangalagaan ang interes ng mamamayan na ligtas at mapayapang makapagpili ng kanilang gustong magiging leaders. Sa pahayag naman ni West Mincom and the 6th ID Commander, Major General Antonio Navarrete, sisingilin niya umano at papanugutin ang sinumang magpapasimuno ng anumang kaguluhan sa panahon ng eleksyon sa Maguindanao del Norte. Sinang-ayunan naman ito ni na PROBA Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas, Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mucha at West Mincom Deputy Commander Brigadier General Taharudin Piang Ampatuan. Sa nasabing aktibidad, personal na dumating si DBS Incumbent Municipal Mayor Dato Marshal Sinswat under UBJP Vice Gubernatorial Candidate kasama ang kanyang pamilya habang representatives lamang ang dumating sa panig ni Bay Aini Limbona Sinswat na pinangunahan ni na Board Member Dato Romel Sinswat kasama sina DOS Municipal Administrator Dato Israel Sinswat at former Mayor Dato Manot Sinswat.
Sa naging pahayag mula kay Mayor Dato Marcial Sinswat, inihalimbawa nito ang zero crime incident sa bayan ng DBS na pinamunuan niya sa nagdaang mahigit 10 taon ng panunungkulan at taas noong sinabing wala man siyang anumang record na involved siya sa anumang mga karahasan o kahit man sa simpleng kaguluhan. Habang nagpahayag naman ng taus-pusong suporta sa kanilang Pledge of Commitment, si Dato Romel Sinswat in behalf of Bayaini na susundin nila ang mga nilagdaan nila sa Peace Covenant as long na wala umanong mangingialam na third party. Tinitiyak nitong magiging malinis at payapa ang paparating na eleksyon sa Maguindanao del Norte. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. Maganda umaga, Pilipinas! 5:21, oras na para tayo huwag magultabayo. Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, at least mga 2 kapsula para ma-achieve natin mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po inaral ho sa mahabang clinical trial sa Japan, kaya't napatunayan na napaka-potent po nito sa iba pang mga pangangailangan ng ating katawan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent nga po nito na pagpasok ko sa katawan, ina-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag ho ng mga eksperto ay commander ng ating immune system. Kaya natutulungan po nito ang ating katawan na magkaroon ng panibagong sigla sa pamamagitan ng pagtulong dito na makatulog o makatulog ang isang tao, at habang natutulog, itinataboy po naman ng postbiotic yung mga toxin sa ating katawan. Pag may mga katanungan pa ho kayo, makipag-ugnayan sa 0917-110-6580. Ang ultabayo ay available po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po yung halal certified at registrado sa Food and Drug Administration. Pero huwag nating kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5. Kuya Angelo Palmones, maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga. PAGCOR, kinumpirmang tigil operasyon ang lahat ng mga lisensyadong pogo sa bansa. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle. Angel, kinumpirma ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na wala ng lisensyadong Philippine Offshore Gaming Operator ang nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ginawa ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco ang kumpirmasyon sa pagkandado sa pinakamalaking pogo hub sa bansa na nasa Island Cove sa Kawit, Cavite kahapon. Ayon naman kay DILG Secretary John Vicremulla, karamihan sa 15,000 dayuhang pogo workers sa Island Cove ang naipa-deport na raw ng pamahalaan. Na i-downgrade na anyon sa tourist ang visa ng foreign workers, kaya hindi na sila maaaring magtrabaho pa sa Pilipinas. Tinayat naman ni Immigration Commissioner Joel Anthony Diado na magkakasa sila ng agresibong enforcement operations laban sa mga dayuhang pogo worker na nananatili pa rin sa bansa matapos ang December 31 deadline Pangulong Bongbong Marcos. Sa panig naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, tiniyak ni Executive Director Gilbert Cruz na hahalugugin nila ang lahat ng Special Class BPO, mga hotel, resort at subdivision na posibleng pagtaguan ng maliliit na pogo hub. Sumumpa naman si PNP Chief General Romel Marbil na pagpatak ng April ng Enero, ubos na ang lahat ng pogo sa Pilipinas pati ang mga ilegal gaya ng utos ni Pangulong Marcos. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Libo-libong sako naman ng bigas na nagkakahalagaan ng mahigit 500 million pesos. Walang kaukulang dokumento ang nadiskubre sa isang warehouse sa Bukawi, Bulacan. Sa isang surprise raid ng Bureau of Customs, natuklasan na illegal na inangkat ang naturang bulto ng bigas. Galing po ng Myanmar, Pakistan at saka Thailand. Agad na ikinandado ng Customs Intelligence and Investigation Service ang naturang bodega habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Customs. Samantala, sinabi naman ni Commissioner Benvenido Rubio ng Bureau of Customs, inihahanta na ang mga kaukulang kaso laban sa mga consignee ng smuggled na bigas, pati ng may-ari o sa mismong operator ng warehouse.
Umapila ang mga lider ng Kamara na itigil ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa pag-alis ng subsidiya sa PhilHealth para sa 2025. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, hindi totoong walang magagamit ang pondo ang PhilHealth para may pagpatuloy ang benepisyo sa kanilang mga miyembro. Paliwanag na Asidre, hindi naman matitigil ang subsidy at sa katunayan may sapat na reserbang pondo ang PhilHealth, hindi lamang para sa isang taon kundi para sa 2 taon pa. We are deeply aware of the impact healthcare costs have on Filipino families, and we remain dedicated to enhancing our benefit packages and reducing out-of-pocket expenses so that every patient feels the security of their health insurance. Rest assured, all PhilHealth benefits will continue to be paid and will even improve. PhilHealth stands with every Filipino in our shared goal of achieving universal health coverage and a healthcare system that you can always trust and rely on. Together, we will overcome these challenges and continue to strengthen our commitment to your health and well-being. Tiniyag naman ang PhilHealth na magpapatuloy nga ang pagbibigay ng subsidy sa mga benepisyaryo kahit na walang makuhang subsidiya mula sa gobyerno. Yun po yung pinapaliwanag kanina ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma. At naunawaan din po ng PhilHealth na sa naging desisyon ng Bicameral Conference Committee para bigyan sila ng zero subsidy sa 2025. Sa ngayon daw po, sabi nga ni President Emmanuel Ledesma, meron pang 281 billion pesos na reserve fund at 150 billion pesos naman ang surplus ng ahensya hanggang nitong Oktubre. Samantala, nanguna sa 2024 Certified Public Accountants o CPA Licensure Examination, si Gian Elise D.U. Nagtapos ito mula sa University of San Carlos. Sa anunsyo ng Professional Regulations Commission, nakakuha ng 89.67% na passing rate si U, na siyang pinakamataas sa 10,136 accounting graduates sa kumuha ng pagsusulit at ang pumasa po ay 3,058. Bukod kay Yu, kasama din sa top 10 ng CPA Licensure Examination sina Julian Nicole Luban Bitug, Jobin Corporal Lopez, Aspen J. Magbanwa Santos, Cassandra Marie Rico Entico at Gregorio Rafael Di Ramos Herrera. Number 6 naman si Iris May Martin Hosain at Cherry Catherine Lau. Nasa number 7 si Noemi Villacruz Calderon at Ilaika Will Mamba Pangilinan. Number 8 naman si Mark Owen Raras Garcia, Alexia Nicole Ruiz Guadalupe, number 8 naman si Mark Owen Raras Garcia, number 8 pala yan, Andrew 5 Halili, Jonathan Pay Salakop Navarro, Robert Jan Tarlac Kinisana at Christina Noel Udal Bistal. Ayan. Pang number 9, Abdul Wahar Basura Ibrahim, Ken Martin Alhambra Molano, Alexandra Bolandos Osias, Clarence Santos at Jacob Andrew Ugsimara. At number 10 ay si Giliel Miguel Burido, kasama niya si Edward Joseph Cananwa Labid. Ang mga nasabing top notcher ay nagsipagtapos mula sa University of San Carlos at University of the Philippines, Diliman. Yung iba galing naman ng Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of Santo Tomas, UP Visayas, Tacloban City, St. Paul School of Professional Studies at Kingfisher School of Business and Finance. Maganda umaga, Pilipinas! DFA nagpasalamat naman sa kagandahang loob ng Indonesian government kaugnay ng pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso. Detalye ng balita mula kay Sherwin Alparo, RH6. Sherwin, good morning. Hello, nagpasalamat ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamahalaan ng Indonesia sa pag-extend ng assistance sa kapakanan ni Ms. Mary Jane Veloso. Sa isang statement na inilabas ngayong umaga ng Department of Foreign Affairs, tiniyak ng ahensya na ang kapakanan ni Mary Jane Veloso ay patuloy na gagampanan at babantayan ng pamahalaan at tapos na ma-turn over ito kagabi sa pamahalaan ng Pilipinas. Siya ay darating ilang minuto na lamang mula ngayon at napalapag na yung aeroplano na sinasakyan ito na Cebu Pacific Flight 760 ito nga sa NAIA Terminal 3. Sa pagtitiyak ng Department of Foreign Affairs kasama ng ibang mga ahensya na nagtulong-tulong para gampanan ang pagbabantay sa seguridad ng pagbabalik sa bansa ni Mary Jane Veloso kasama ng National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration
at sa Bureau of Correction. Dahil ang kanyang pananatiling ligtas ay paramount o pinakamataas na gampanin ng naturang mga ahensya na siya maiuwi sa bansa dahil nga sa kagandahang loob na rin ng pakikipagtulungan at kooperasyon ng pamahalaan ng Indonesia. Sa ngayon ay marami na rin nag-aabang kay Mayor Jane Gloso dito sa arrival lobby ng NAIA Terminal 3 at kasama na rito ang ilan sa mga miyembro ng grupong Migrante International na siyang nagbabantay sa pagbabalik sa bansa ito nga sa kababayan natin na nakulong ng matagal na panahon dyan sa bansang Indonesia. Pero DZRH News, RH6, Sherwin Batalsaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sherwin Alparo. Antabayan po ninyo mga updates niya mula po sa NAIA, kaugnay po ng pagdating ni Mary Jane Veloso. At sa mga iba pang pauwi ng Pilipinas, magandang umaga din ho sa inyo. Yung mga galing ho ng Middle East, galing po ng Hong Kong, ng Taiwan, ng Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Huwag na ho kayong magpasalubong po ng imported na tsokolate. Meron ho tayong world class na tangerine chocolate. Gawang atin po ito. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans. Pero process para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dini kaya mahigit 10 variants ng tangerine chocolate po pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nakakita ng chocolate with panutsa. Oo, di ba? Tangerine chocolate lang ho yan. Ayan, available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang mamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat bili ho natin ng tangerine chocolate, ang pinalalakas po natin ay loob ng ating mga magsasaka at pinalalakas din po natin ang lokal na ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:36 oras sa buong kapuluan. Ang Umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Nasa linya na natin si Brian Posadas ng Deoxys Health Ventures. May paalala lamang po sa ating pong mga kababayan ngayon pong panahon na magne-netyo buwan. Kaliwat kanan po mga party, marami po sa atin ang magpupuyat. Kinakailangan po natin i-boost ang ating immune system. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Yan, magandang umaga Angel at sa mga taga-pakinig at nanonood sa atin sa DCRH. Ayan, unang-una, ano ho ba yung mga pagkain dapat nating maiwasan para wag humila ang ating immune system ngayong panahong to na malamig, umuulan, di ba? At kabi-kabila ang mga party. Yan, Kong Angel, dahil nga mag-holiday season ngayon, minsan kasi akala ng mga tao, walang mga pagkain, yung mga pagkain na kinakain natin does not affect our immunity. But actually, there are 7 foods. Meron pagkain na actually may effect sila sa ano natin, sa immune system natin, and it can weaken that. Number 1, alam naman natin to, yung mga high sugar foods natin. Wow. So halimbawa, yung mga soft drinks, cakes, donuts, candies, may limit kasi yan, Kong Angel, Halimbawa, ang limit niyan, more or less, ang sugar intake natin should be around 6 teaspoons lang or 25 grams for women, 36 grams for men. Kapag sa mga bata, mga 15 to 20 grams yung aim natin. So, kapag tumataas yung sugar intake natin, lalo na sa diet ng Pilipino, marami naman talaga tayo mag-asukal generally, ang nangyayari kasi dyan, the high sugar in our blood, it suppresses the activity ng white blood cells natin. Specifically, yung neutrophils natin na kailangan sa pag-fight ng infection. So, just to give us a better understanding for this, after consuming around 75 to 100 grams of sugar, mga 2 bottle or can ng soda or a big slice of cake, yung white blood cells natin, na alam natin na panlaban sa infection, yung activity niyan nagda-drop by 50% for up to 6 hours. Yes. Also, yung sugar, it triggers inflammation. Nagre-release yan ng mga pro-inflammatory chemicals sa blood natin which confuse and slow down immune response. So, parang ganito, para mas ma-visualize natin. Parang kapag kumain tayo ng eating sugary foods, pag kumain tayo ng sugary foods, it's like giving your white blood cell a sugar crush, making them weak
and lazy for up to 6 hours. So they can't defend your body properly. Actually, Kong Angel, ito rin yung problema ng mga karamihan sa mga diabetic patients natin na uncontrolled yung sugar. Kapag uncontrolled yung sugar ng mga diabetics natin, generally, the health community would call these diabetic patients, especially those uncontrolled sugar, as immunocompromised. Their immunity is really weaker than compared to other people. So, kapag tayo nakipag-party-party tapos marami yung sugar na na-take natin, generally for 6 hours, bumabagsak yung immune cells natin, yung white blood cell activity natin, by 50%. So imagine, nakipag-party-party tayo and then we ate a lot of sugary foods and then yung mga kasamahan natin in the party has a lot of, some of them has infectious disease. Kaya minsan yung iba nagugulat sila after nag-party-party, biglang mas mabilis silang nahawa ng mga viral infection. It's because their immunity went down. Their white blood cell activity drops by 50% during that time. So for 6 hours. So mabilis na nagkakaroon ng hawaan, lalo na close ties tayo minsan pagka nagpa-party. Another thing, Kong Angel, yung mga processed and fast foods, may limit din yan, no? 100 grams per day of processed foods or no more than 1 to 2 meals per week. Ang problem naman natin dito, it's the sodium intake. The sodium intake should not exceed 1,500 milligrams per day. 1.5 grams lang dapat ng salt. Now, yung processed foods natin din kasi nagko-contain yan ng trans fat, high sodium, which can cause chronic inflammation. Now, kapag naman yung high salt, no, ang nangyari sa atin, nadi-disrupt niya yung immune cells natin, like your monocytes, your macrophages, na nag-reduce din ang ability nila to kill the harmful bacteria. Also, usually yung mga processed foods natin, I'm not saying everything, marami tayong processed foods na lessen, no, or less yung, or low yung vitamin C, zinc, and protein niya. So parang to visualize it, pag kumakain tayo ng processed foods regularly, no, na kinakain natin, yung chemicals and salts, no, it slows down our immune soldiers. Another thing, number 3, alcohol. Of course, alam naman natin, no, when alcohol is taken, yan, lungs natin, gut, immune cells natin, nadadamage siya, no. Yung food naman na high in trans fat, no, yung mga donuts, frozen pizza, margarine. So medyo marami, Kong Angel, no, na nag-really cause ng lower immune system. So yung mga trans fat na tinatawag naman natin, when you eat trans fat, it's like polluting your immune system, making it sluggish as well and less able to infections. No, high salt foods, chips, salted peanuts, refined carbohydrates, and excessive caffeine. Ito naman, sa excessive caffeine, ang difference naman nito, when you have too much caffeine, alam na natin, it disrupts sleep. So when you disrupt your sleep, which is essential for your immune repair and recovery, it also weakened your immune system. So marami tayong exposure, Kong Angel, kapag kapanahon ng piyesta, pagkapanahon ng Kapaskuhan, kasi naturally talagang sa dami ng kinakain natin, sunod-sunod yung party natin, it's part of our culture, bababa at bababa yung immune system. So aside from the fact na humid at medyo malamig-lamig yung panahon natin, mataas yung viral infection, right? Mas mabilis yung hawahan. The foods that we're eating is also lowering down our immunity. Kaya nga minsan nagkakakwentuhan yung mga magkakatropa, di ba? Exchange gift lang dapat, bakit pati sipon or bakit ubo nag-exchange gift din tayo? It's because our immunity gets weaker. Again, mahalaga doon, high sugar foods, alcohol, 50% lower yung white blood cell activity mo. Hawa ka talaga. Yun yung problema. Kaya pati ho sa mga matatamis na pagkain, in moderation dapat. Hindi naman kayo pinagbabawalan. Hindi naman bawal. Hindi naman bawal. Kaya sabi ko may mga content, no, na up to that level lang tayo ng amount. Lechong Cebu, huwag niyong uubusin yung lahat ng balat. Di ba? Mahiya din ho kayo. Magtira naman sa iba. Magtira naman sa iba para tumaas din ang high blood nila. Tumaas din ang presyon nila. Joke. Marami. Hindi, pero kidding aside, ano ha? Mataas na sugar, mataas na salt, ano ho, at alak. Yan ho yung mga dapat nating iwasan para ho hindi maapektuhan ang ating immune system. Sir Brian, thank you for joining us this morning. Kung may mga katanungan pa ho kayo, may mga medical experts po nakastandby sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917
0917-110-6580. Nandyan po yung mga medical experts na sasagot po sa inyo. Text lang para ma-accommodate ho natin ang mas maraming tanong. Merry Christmas, Sir Brian. Magandang umaga po sa Merry inyo. Christmas, Kong Angel, at sa mga tagapakinig natin. Merry Christmas. Ingat. Ayan, ha? Thank you. Si Brian Posadas mula po sa Teoxys Health Ventures. 5:49. Gusto ko sana mabigay sa inyo ng Ultabayo para mabus yung inyong immune system. Kaya lang, ala eh. Ala ako eh. Tandali lang. Flash Report. Flash Report! Ayan, lumanding na daw po yung aeroplanong posibleng sinasakyan ni Mary Jane Veloso. Nandun si Sherwin Alparo, RH6 Sherwin. Yes, Angelo, mga 2 minuto pa lamang nakalilipas ng lumapag itong sinasakyan ni Mary Jane Veloso na Cebu Pacific Flight 760 na galing ng Jakarta, Indonesia, bandang alas 5:52 ng lumapag ang naturang aeroplano dito nga sa runway ng NAIA at ito'y magtutungo magpapark dito sa bahagi naman ng NAIA Terminal 3 sa gate kung saan naka-assign ng naturang aeroplano ay nandoon na si Department of Justice spokesperson Nico Clavano, kasama na rin ng mga ibang tauhan ng ibang ahensya gaya ng National Bureau of Investigation, ang Bureau of Immigration, kung saan ay ididiretso nga si Mary Jane paglabas ng aeroplano dito nga sa may VIP arrival area kung saan naman nakaabang at naghihintay ang kanyang sasakyan na vehicle ng Bureau of Department of Justice patungo dadalhin dyan sa Women's Correctional sa Mandaluyong City kung saan siya magsasagawa ng quarantine. Habang ito'y in-observe at tinitignan kung mayroon ng sakit na dala mula din sa kanyang pagkakakulong ng mahigit ilang taon dyan sa Indonesia. Sa ngayon ay nakaagtapay dito nga sa harapan sa arrival area lobby ng NAIA Terminal 3 kung ilan sa mga supporters at tumulong na rin dun sa pagpapalaya dito nga sa kababayan natin si Mary Jane Veloso at ilang minuto na lamang mula ngayon inaasahan na lalabas ang aeroplano ito si Mary Jane at sasalubungin ng mga ahensya ng mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan lalo na ng National Bureau of Investigation at ng Department of Justice. So may Angelo magbibigay tayo ng pang update sa paglabas ng aeroplano nitong si Mary Jane Veloso at makita natin kung anong itsura ng ating kababayan na mahigit 10 taon na rin nahiwalay sa kanyang pamilya na nga sa kakulong dyan sa bansang Indonesia. Yan ang RH News, RH6, Sherwin Alparo, Sir H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Samantala, Mahiwagang tunog! habang inaantabayan na natin ang pagdating ni Mary Jane Veloso, baka gusto nyo mag-shower, gamit muna kayo ng shield bath soap, ano, at magnilay-nilay kayo. Ano ba ito ating mahiwagang tunog na ito na nagkakahalaga ngayon ng 7,000 pesos? Oh. Parang naghihilod lang, ano ha? Hindi pang hilod yan. Yung item na yan, nakikita mo sa bahay, sa opisina, sa mga eskwelahan, ha? Yung pangalawang item, ganun din, ano ha? Ang nyo po masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Klaro ha? Yan ha? At para ho naman doon sa mga kababayan natin na naghahanap pa rin ho ng magandang investment opportunity, lalong-lalo na dyan sa may bandang Rizal area, no ha? Tingnan ho ninyo yung St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangawan ng Rizal. Meron ho silang townhouse model na Bianca, 2-story townhouse po yan na merong balcony, may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Yun po yung monthly amortization niya. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Ulitin natin ha, 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon sa Binangon ng Rizal. Yung bang pagkagising mo, gusto mo ng malamig na simoy ng hangin, punta ka sa balcony. Sasalubong pa sa iyo bukod sa malamig na simoy ng hangin, magandang tanawin. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang NDRRMC ng mabilis na lahar flow sa kanlaon epekto ng bagyong Kirabin. Detalye mo na kay Edgel Parosa, RH52. Edgel. Kung
Kuya Angel, nagbabala nga ang NDRRMC na baka magdulot ng mas mabilis na pagtagas ng lahar itong pagwalag dala ng bagyong Kirabin. Apektado kasi ng heavy rains dulot ng tropical depression kasama ng ITCZ at shearline ang Visayas at Mindanao. Ayon sa NDRRMC, nakita na itong parehong senaryo noong buwan ng Hunyo na ulanin ng moderate lamang ang bulkan pero nagdulot ng pagdagas ng lahar dahil sa bagyong Kirabin. Pinangambahang bumilis ito kabantay di lamang sa komunidad kundi maging sa mga infrastruktura batay sa pagtayo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, maliban sa Canlaon at Buong Vismin, posibleng maapektuhan ang sama ng panahon ng ilang area sa Luzon gaya ng Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Metro Manila. Ito si Edniel Torrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tigel, at magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Justice Max De Leon, magandang umaga din po sa inyo, ha? Congador Plato ng Bulacan, magandang umaga. At sa lahat ng mga suki nating maagang bumabangon, tumututok para ho maghatid sa atin ng mga makabuluhang pagbati. Ay, Dr. Kim Tan, dyan po sa lalawigan ng Quezon, good morning din po sa inyo, ha? At paano po? Teka muna, habol natin to. DSWD, nagbukas naman ng bagong warehouse para po ito dito sa pag-responde sa bagyong Kirabin. Detalye na balita mula kay Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Inaasang mas mapapabilis pa ang paghatid ng kagyat na tulong sa mga biktima ng anumang kalamidad sa Region 4A o sa Calabarzon. Ito'y kasunod ng pagbubukas ng 14 pang dagdag na warehouse facilities ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa nabanggit na rehiyon. Ayon kay Calabarzon Regional Resource Operations Section Head Jesse Jerusalem, sa ngayon ay mayroon ng 72 warehouse facility sa Calabarzon. 5 rito ang pag-aarit pinangangasiwaan ng DSWD, habang ang 67 naman ay nasa ilalim ng kasunduan at partnership sa mga LGUs. Kabilang sa mga ito ay ang 6 sa Cavite, 10 sa Laguna, 11 sa Batangas, 6 sa Rizal at 34 sa Quezon Province. Ang nasabing mga warehouses ay magsisilbing storage facilities para sa mga prepositioned food at non-food items bilang augmentation support sa LGU sa panahon ng kalamidad. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, sa mga taga Muntinlupa, magandang umaga daw sa inyo, sabi ni Kong Piyong Garing. At sa mga kababayan naman natin dito po sa Mindoro, binabati naman kayo ni Director Joel Valera. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, Kuya Angel po, si Angela Palmonas, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Saadi. Ito po isang Persian poet. Ang sabi niya, a wise man among the ignorant is a beautiful girl in the company of blind men. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga.